Hello, what's up guys? So Coach McCoy here. We have another topic for today. Pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa introverted intuition, extroverted sensing axis, and extroverted sensing, introverted intuition axis. So umpisahan natin ipaliwanag ang introverted intuition. Ang introverted intuition ay metaphysical, abstract, instinct guts ang ginagamit. So, kung nanonood kayo ng One Piece, yung observation haki na tinatawag, it's all about possibilities. Yan ang sixth sense. So, ano ba ang introverted intuition? Yung mga katangian, one's own future. So, yung mga possibilities sa iyong future, sa sarili mong future, ay nakikita mo kasi doon ka nakafocus. Yung mind setting ng NI user ay nakapokus ang future sa sarili. Na nakikita mo yung possibilities na pwedeng mangyari sa'yo. Kaya knows what's best paths for their own. Alam mo sa sarili mo kung ano yung best path na tatahakin mo, kung ano yung gusto mong maging. Yan ang introverted intuition. Kaya pag nakakita kayo ng tao na ito yung nakikita ko sa sarili ko na magiging ako. Kasi nagpaplano na sila sa kanilang sarili kung ano yung gusto nilang maging. So, wants on wants and desire. Kaya nila nalalaman yung magiging kung ano sila sa hinaharap. Kasi, kung ano yung gusto nila, kung ano yung desire nila, what's their will, kung ano yung gusto nila mangyari. It's all about introverted intuition. Yung one's own wants, one's own desire, kung ano yung will mo na gusto mo mangyari sa buhay mo, introverted intuition yon. Doon nakapokus ang mga NI users sa kung ano yung gusto nila sa buhay nila, kung ano yung halimbawa, gusto nila maging doktor, attorney, etc. So nakikita nila yung sarili nila sa hinaharap kasi gagawin talaga nila yon. Pinaplano nila, gusto kong maging halimbawa artista. So gusto nilang maging artista, so gagawin nila yon. Yun ang gusto nila trip nila yun Yun ang desire nila. Na maging artista, gusto nilang maging doktor, or gusto nilang maging attorney, etc. So, knows own intention and motives. Alam ng mga NI users, introverted intuition users, ang kanilang intention at motibo. So, hindi nila ayaw ng mga introverted intuition yung dinidiktahan. Kasi mas pinapahalagahan nila, alam nila yung intention nila tsaka motibo nila. Ito yung gusto nila mangyari. 'Di ba? Own decision is the priority. Kung ano yung desisyon ng mga introverted intuition, yun ang priority. Priority nila yung kanilang sariling desisyon. Sila yung mga introverted intuition. So, ayaw nila ng dinidiktahan. They don't want someone dictate them kasi alam nila ang kanilang intentions and motives, mas pinahahalagahan nila yung kanilang intention and motives at sariling desisyon. 'Di ba? Yan ang introverted intuition. So, ayaw nila na may magdidikta sa kanila kasi mas pinahahalagahan nila ang kanilang intention, decision, may sarili silang gusto. Ito ang gusto ko mangyari. So, yung ibang mga tao, wala na silang pakialam. So, for example, NI user ako, introverted intuition. INTJ ako. So, ang gusto ko mangyari ganito, example. So, ang mas pinahahalagahan ko, yung sarili kong desisyon. Hindi yung desisyon ng iba. Halimbawa, ang gusto ko mangyari ganito. Gusto ko ganito
'di ba? Ang gusto ko mangyari sa hinaharap ay ganito. So, mas pinahahalagahan ko 'yon kaysa sa gusto ng iba para sa akin. Maliban na kung halimbawa, sa trabaho, magbigay ako ng example. Sa trabaho, edi empleyado ka. Gusto mo magtrabaho sa Save More, edi empleyado ka doon. Meron kang supervisor. Kahit yung gusto mo mangyari, hindi pwede kasi gusto mo na pumasok doon sa Save More, di ba? Gusto mo mag-apply, edi naging trabahador ka. Susunod ka talaga sa supervisor mo. Hindi mo pwedeng kontrahin yung supervisor mo kasi ginusto mo yan eh. Na magtrabaho ka dyan sa Save More, sa Pure Gold, bilang stock clerk. Kasi ako dati, stock clerk ako dati sa Save More. So, kailangan ko sumunod sa supervisor. For example, gusto mo maging empleyado sa KFC. 'Di ba? Service crew. So, meron kang manager doon at supervisor. Susunod ka. In the first place, gusto mong magtrabaho sa KFC. Ginusto mo yan eh. Sarili mong desisyon. It's all about free will and freedom of choice. Ang mga introverted intuition user, kailangan niya ng freedom of choice, free will, na kalayaan mamili kung ano yung gusto nila, kung ano yung desire nila, na hindi sila didiktahan, na napipilitan. Ayaw nila ng ganun. Ayaw ng mga introverted intuition yung napipilitan sa gagawin nila. Ang gusto ng mga introverted intuition ay yung mga tipong kusa. Halimbawa, ginagawa ko ito dahil dito ako masaya. Ito ang gusto ko na mangyari. Ito yung desire ko kasi masaya ako dito, trip ko to. So, yun ang introverted intuition. Yun ang personality ng isang introverted intuition. Willpower to achieve goal and desire. So, ang mga introverted intuition, for example, gusto ko maging doktor. So, gagawin ko lahat ng paraan para maging doktor ako. Kasi yun ang trip ko eh. Yun ang choice ko. Pinili ko maging doktor kasi choice ko yun. Gusto ko maging doktor kasi pinili ko ang maging doktor. Example lang yun. Pipigilan mo ang mga introverted intuition. Sa mga introverted sensing user dyan, kung hindi naman masama at mali ang ginagawa ng mga introverted intuition, for example, friend mo, wag mo nang pakialaman. Free will nila yan eh. Freedom of choice. Gusto nila yan eh. Hindi naman masama, hindi naman mali. So, hayaan nyo sila kung saan sila masaya. So, punta naman tayo sa extroverted sensing. Ano ba ang extroverted sensing? Ang extroverted sensing ay concrete. Yung concrete, yung sensing type, ginagamit niyan ay 5 senses. Kung ano yung literal, nakikita ng mata, narinig ng tainga, naamoy ng ilong, nahawakan ng balat, o nalasahan ng dila. 5 senses ang ginagamit sa extroverted sensing. So, ipapaliwanag ko mamaya sa axis. Kasi meron tayong tinatawag na cognitive baseline. Na kapag mataas ang extroverted sensing mo, hindi ka abstract. So, mamaya, paliwanag ko yan. So, ano ba itong extroverted sensing? Other people's experience. Ang other people's experience, yung experience ng ibang tao, for example, nagkwento. Yung experience namin, pumunta kami sa ganito, laging may kasama, hindi yung solo. Kumbaga yung nakaraan, laging may kasama. At
yung other people experience seeks to give people's a good experience and make comfortable and performance. Kumbaga, mas pinapahalagahan ng mga extroverted sensing. Sila yung nagbibigay ng good experience sa ibang tao. For example, para ka sumaya, kakantahan ka, sasayawan ka, ipagdodrawing ka, mga etc. mga para magkaroon ka ng good experience. Kapag magkasama kayo, sila yung gagawa ng aksyon. Ito, vice versa to merong tinatawag na primary and secondary. Pero karamihan, ang primarily, ang mga extroverted sensing user, sila yung gumagawa ng good experience sa ibang tao para matandaan ng ibang tao na masaya kami kasama. Ako kasi extroverted sensing type din ako, extroverted sensing user. So, gumagawa ako ng experience sa ibang tao na kapag nasa ibang tao ako, dapat masaya. Ayaw ko ng yung pagkasama ako, makakagawa ko ng bad experience. Ayaw ko nun. So, syempre, para matanim sa kanila, ma-memorize sa kanila, di ba? Matandaan nila, ganito pala si Coach Makoy na masaya kasama. Di ba? It's all about happiness, fun. Masaya pala kasama to sa personal, si Coach Makoy. Nakasama ko na yan eh. Di ba? Nakasama ko na yan sa ganito. Masaya pala siya kasama. So, yun ang matatanim sa mga tao. Kumbaga, mindset na namin na parang gusto talaga namin na magbigay ng experience sa ibang tao. Hindi pwedeng pagkasama mo kami, pangit yung naging experience mo sa amin. Pagkasama kami, 'di ba? Ayaw namin ng toxic. 'Di ba? Kasi kami hindi kami kumbaga pagkasama kami. Tara, punta tayo sa ganito. Tara, tayo, ganyan. Kami yung promotor sa saya. Swimming tayo. Punta tayo dito sa MOA tayo, etc. Kung saan masaya, kami yung nag-i-initiate. Hindi ibig sabihin extrovert na ako. So, kumbaga kung ano yung good experience, 'di ba? Sasayaw para makita ng ibang tao nagdadamit kami ng maayos. Kasi ayaw ko yung makakasama ko yung ibang tao tapos pangit ko tignan. Nahihiya ako. Nakakaramdam ako ng hiya pag halimbawa hindi ako parang ang pangit tignan o kaya amoy pawis ako. So, ayaw ko ng gano'n na pagkasama ako ng ibang tao, para akong gusto-gusing tignan o mabaho or parang hindi nakaayos. So, lagi akong natural sa amin na pumaporma. Parang ganun. Hindi naman sa talagang fashion, pero parang hilig na namin. Ewan ko sa iba, pero ang gusto ng mga INTJ, lagi silang maayos tignan. Yun talaga yun kahit noong bata pa ako, ganun talaga ako. Ayaw ko ng nakikita na parang hindi ka aya-aya. So, kaya nagdadamit kami ng maayos. Ayaw namin ng ma-turn off yung ibang tao. Yun ang madaling salita. Ayaw namin na ma-turn off ang ibang tao sa amin. So, gusto namin makapagbigay ng experience sa iba at maging komportable ang ibang tao kapag kami ay kasama. Mirroring. Kaya mirroring, ang mga extroverted sensing ay magaling sa observation. Inoobserbahan namin kasi people experience other people experience.
inoobserbahan namin ng ibang tao, ano ba ginagawa nito? So kung nakita namin kung anong ginagawa, nagustuhan namin, gusto ko rin yung ganyan. Kung ano yung ginagawa niya, gusto kong gayahin mirroring. Gagayahin ko kung ano yung ginagawa niya, mirroring yun. 'Di ba? Parang gusto kong gayahin 'to, kasi ginagawa niya ganyan, okay yun So trip ko din yan, kung ano yung ginagawa niya, gayahin ko nga. So extroverted sensing yon pag may narinig kayong nagsalita ng ganun, na gagayahin yung ginagawa ng ibang tao dahil nagustuhan. 'Di ba? So hyper aware of physical environment. Itong mga SE user sa physical environment, especially sa SP. So, yung mga SP, yung mga sensing and perceiving type, sila yung hyper aware sa physical environment. Kung ano yung ngayon. 'Di ba? Kung ano yung ngayon, yun ang focus ng mga SP. Mga sensing, perceiving type na tao. So, ang mga SE user ay high kinesthetic intelligence or sa mechanics. Yung natural yan yung kinesthetic intelligence sa mga sensing, perceiving type na tao. Kahit sa mga NJs, sa mga intuition, judging type. So, kinesthetic din kami. Kahit na, kasi meron kaming mas gusto namin din yung mga physical For example, yung basketball, ako nagbabike ako, nagji-gym, 'di ba? Mahilig din kami sa mga physical activities, mga exercise. 'Di ba? Dahil gusto namin 'yon. Kumbaga hindi siya na parang obligation. Kasi yung mga introverted sensing, papaliwanag ko yun sa next videos. Nakadepende naman sila sa ginagawa nila yan dahil obligation. Gusto man nila o hindi, obligasyon nila. So, introverted sensing yon. Ang mga introverted intuition, ginagawa nila dahil gusto nila. For example, gusto ko mag-gym. So, ayun. Halimbawa, gusto nila mag-gym. So, yun ang mga introverted intuition user. So, sa sensing, yung present moment, past reaction time, mabilis ang mga past reaction time ng mga extroverted sensing user. Kumbaga, ang mga extroverted sensing type din kasi kung ano yung opportunity talagang, kung yung present moment, madaling ma-attract sa opportunities in the present moment. Kung ano yung present moment, ngayon na mismo, may opportunities dyan, tinitake nila. Short-term memory. Ang mga extroverted sensing ay short-term memory kasi dahil nakapokus sila sa kung ano yung present ngayon. Ano ba yung present moment? Hindi sila naka-focus sa past experience. Kasi nakaraan na yun, tapos na yun. Kumbaga sa mga extroverted sensing, ang nakaraan ay nakaraan, tapos na yun Ibabalik mo pa. So nakaraan, wala na yun. Kung ano yung ngayon, present moment, mag-focus ka ngayon. Yun ang extroverted sensing. Kaya yung mga nakaraan, kumbaga sa natural kasi, pinag-aralan ko yung sa brain ng tao, na talagang yung mga extroverted sensing short-term memory talaga. Especially sa mga NJs, kagaya ko, introverted intuition, bukod sa present moment na kami, minsan mas nakapokus pa kami sa mga sa possibilities na pwedeng mangyari sa amin or opportunities na, kumbaga, kapag kami ay nag-imagine, hindi matutulala ka. Actually, hindi na nga yan
Hindi na nga present moment yung intuition. Possibilities yan. Nakakapag-imagine ka ng pwedeng mangyari sa hinaharap. Ano ba ang possibility na pwedeng mangyari sa nakita ko ngayon? Sa nakita ko ngayon, ano yung possibilities na pwedeng mangyari? So, yun ang introverted intuition. So, pag-aralan naman natin kung paano nagiging axis ang NISE and SENI. So, paano ba ito nagiging axis? Introverted intuition, kapag mas mataas ang introverted intuition nasa dominant function and auxiliary function, ikaw ay abstract, NJ. Kapag NJ ka, abstract ka. So, introverted intuition, ang nananaig sa'yo, yung instinct mo, yung guts, kutob. Ipapaliwanag ko to. Yung pagiging abstract, mas nagiging priority namin yung kutob muna, kumbaga, sa sitwasyon. Parang ganito, possibility, ganito mangyayari. Ang mangyayari ganito. Siguro ganito. Baka ganito. So, intuition yun. Nahaka-haka o kutob lang, hinala. So, unang mindset namin doon nakapokus. Ngayon, gumagamit ba kami ng 5 senses? Ang sagot, oo. Gumagamit kami ng 5 senses for confirmation. Kapag nagamit na namin ang intuition namin, siyempre hinala namin ganito. Parang ganito. Siguro ganito. Pwedeng mangyari ganito. So, ayan, hinala namin yon, kutob namin yon, instinct namin, guts. Iko-confirm na lang namin ng 5 senses. Tama nga yung hinala ko kasi nakita ko na. Totoo nga, narinig ko ganito. So, tama hinala ko. Yun ang intuition ang mas mataas kesa sa sensing. So, paano ba yung extroverted sensing ang mas mataas kesa sa intuition? Kapag ikaw ay SP, sensing at perceiving, so, mas mataas ngayon ang sensing mo. Ikaw ay concrete. Ang nangyayari, kumukuha ka ng information sa 5 senses. So, kung ano yung nakikita ng mata mo, to see is to believe, di ba? Nakita mo, narinig mo, doon ka maniniwala. Kumbaga, hindi ka masyado, kasi primarily tsaka secondarily to eh. Secondarily mo lang yung intuition. So, hindi ka masyadong naniniwala kapag yan ay lang, wala namang evidence. Kutob mo lang or hinala mo lang. So, kapag ganyan, hindi ka masyadong maniniwala. Kutob mo lang naman, walang possibilities na ganyan-ganyan. So, ang gumagana lang, 5 senses. Ang tanong, gumagamit ba ang mga sensing type ng intuition? Oo, gumagamit. Pero kapag na-confirm na nila, siyempre ang una niyan, 5 senses. 'Di ba? 5 senses na ano 'yon? Na nakita mo, narinig ng tainga mo, hanggang doon na lang 'yon. Kasi mas totoo 'yun eh. Yung nakita at narinig ng tainga mo, mas totoo 'yon kaysa sa hinala at kutob. So, mas maniniwala ka agad sa 5 senses sa nakita mong information dahil concrete ka, nakita mong information, narinig mo, kung chef ka naman, nalasahan mo, nahawakan mo, naamoy mo, 5 senses yan. Pag napatunayan na yan ng 5 senses mo, hindi ka napupunta doon sa
sa intuition. Hindi mo na magagamit kasi confirm na nga eh. Ibig sabihin, nakadiretso ka sa 5 senses. Pag gumana na yung 5 senses mo, nakakuha ka na ng information sa iyong 5 senses. Tanong, gagamitin mo pa ba yung 6 sense mo na kutob, hinala, o possibilities? Hindi na kasi na-confirm mo na nga eh. So, direct sa sensing. Halimbawa, sa kagaya ng mga ESFP, meron akong friend, ESFP siya. So, NI, NI inferior. Ang NI inferior, pinaliwanag ko na yan sa shadow eh. Ang inferior, they are afraid. Diba? Tapos, kung ano yung cognitive. So, introverted intuition, pinaliwanag ko na yung introverted intuition na possibilities na pwedeng mangyari sa'yo. So, kapag ang introverted intuition mo ay nasa inferior, nakikita mo yung possibilities na pwedeng mangyaring masama sa'yo. Diba? Kagaya nung kaibigan ko. Yung kaibigan kong ESFP, ayaw niya nang sumasakay sa likod ng bus. Kasi daw, baka mabangga. Ako, hindi man lang ako nakapag-isip ng ganun. Paano pag what if, kung nabangga yung bus na sinasakyan natin sa likod? Kaya yung kaibigan kong ESFP, ayaw niya nang sumasakay sa likod ng bus. Ako pinakagusto ko sa likod ng bus. Kasi yun ang trip ko eh, gusto ko yun eh. Nasa likod ng bus. Yung ESFP kong kaibigan. Noong nag-mandatory, kumbaga balak pa lang, ima-mandatory pa lang na vaccine, hindi yan nagpabakuna. Kasi nakita niya sa internet na may namatay, may nagkasakit. So, yung nakikita niya sa sarili niya, possibilities na pwedeng mangyari sa akin, plus, ano yung plus? Introverted sensing nemesis siya. Nag-aalala siya, worry siya doon sa pwedeng ma-experience niyang di maganda. Kombinasyon. Introverted intuition, inferior, fear, plus nemesis, worries, di ba? Kasi yung worries, nandyan yung stress. Nasa nemesis eh. Introverted sensing na pwedeng mangyari, ma-experience niya, pwede siyang mamatay. Possibilities, introverted intuition, natatakot siya na pwede siyang mamatay sa bakuna. Kaya hindi siya nagpabakuna talaga. Hindi siya nagpabakuna, hindi siya nagpabaksin dahil dyan sa nakita niya sa balita na merong namatay dahil sa vaccine. May namatay dahil binakunahan ng ganitong vaccine. So, hindi talaga siya nagpabaksin. So, nakikita niya yung possibilities na pwedeng mangyari sa kanya na masama. So, anong ibig kong sabihin? Kapag introverted intuition nasa inferior, makakakita ka ng possibilities. Kaya lang, puro negative. Hindi lahat, kumbaga, siguro karamihan talaga, lagpas 50% yung negative. Na nakikita mo sa sarili mo, negative. Na pwede mangyari sa'yo, ganito. Baka mag-fail ako, kaya yung iba hindi makapag-open ng business dahil paano kung mag-fail ako? 'Di ba? Yung business ko extroverted siya, thinking. Baka pagtawanan siya pag nag-fail siya, mga ganon. So nakikita nila sa sarili nila yung negative. Inferior natural sa kanila yun, naiintindihan ko sila. Kumbaga, sa lahat ng nakikinig ng vlog, respetuhin natin yung inferior ng bawat tao. Ang inferior kasi ng mga tao, nandyan yung weaknesses natin. Pinaliwanag ko yan sa shadow. Papaliwanag ko ng buo yung cognitive attitude pagkatapos ng 4 sides of mind. So, cognitive function, 4 sides of mind, and cognitive attitude. Pag ako nagkaroon ng 50 videos, yun ang target ko.
i-advertise ko na to kasi hindi ko pa to ina-advertise eh. Hindi ko to pinapakilala sa sino mang friend ko, sa lahat ng mga connections ko, kung lahat ng kakilala ko. Hindi ko sinasabi to, itong video na to. Itong YouTube ko, wala akong pinagsabihan ito. So, hindi ko pa siya ina-advertise sa mismong Facebook ko o sa kung saan pa man. So, kapag nakapag 50 videos na to, yan. Ito na yung umpisa na isa-share ko sa lahat ng friends ko, sa lahat ng kakilala ko. So, pati sa mga group. Sa mga group ng mga MBTI, 'di ba? Papaliwanag din natin yung MBTI versus type grid sa hinaharap. So, respetuhin natin yung inferior ng bawat tao kasi nandiyan yung weaknesses natin. So, kapag NI inferior ka, makakakita ka talaga ng possibilities. Kaya lang karamihan negative. Maliban na kung nalagpasan mo na yan, kung natalo mo yung fear mo. 'Di ba? Yung fear mo, natalo mo, ma-open mo yung subconscious mind mo. Kumbaga, malalagpasan mo yung kung ano yung capacity mo. Yun ang maganda dyan kapag nasa subconscious ka na, yung capacity ng tao pwedeng malagpasan yan. Basta yung fear mo, matalo mo. So, yun lang. Itong vlog ko. Actually, wala akong paghahandaan masyado kasi saglit lang to. Talagang busy ako. I am busy sa maraming bagay. So, yun lang guys. Please subscribe, likes, and share.